Nung nakaraang araw nga ay nag-deliver kami ng plastic. Kaya naman asahan mo na madami ang kalat dito nga sa may junk shop namin. At dahil nga walang pasok ang mga bata, inaya ko nga sila dito para maglinis. Pero sabi nila, nagugutom daw sila, kaya bumili muna ako ng pandesal para may agahan kami at may lakas silang maglinis. Katapos nga namin kumain, nagsimula na nga kami dahil ang daming ang kalat dito na naiwan. Dahil nga sa sobrang daming mga kalakal, mga plastic na nabili namin, hindi nga nila nahakot lahat, kaya may mga naiwan at kailangan namin ayusin. Pinagsisiparate nga namin yung mga sibak at mga clear bottle, nilalagay namin sa malaking sako dahil nga magkaiba sila ng presyo at kailangan pang linisin yung clear bottle. Nilalagay nga namin sa malalaking sako para kapag lilinisin na, wala nang nakahalong mga ibang kalakal, madali na lang kukunin para linisin. Tinatanggal nga namin dito yung mga name tag, yung mga name brand para mas mahal. Mas mura kasi nilang bibilhin kapag hindi malinis yung bottle na ibebenta mo sa kanila, yung mga i-deliver sa mga kumukuha ng mga plastic. Madalas nga kasama ko ang mga pamangkin ko sa paglilinis dito sa may junk shop. Mas mabilis kasi, tapos mas masaya, hindi ka maboboring kapag may kasama ka. Kaya minsan, tinataan ko na wala silang pasok para may kasama ako sa paglilinis dito. Hindi naman sila mahirap kausap, basta sabihin mo na pagkatapos ng linis, magmemerenda sila. Mabilis pa sa alas 4 kung pupunta sila. Yun lang din naman ang pakonsuelo sa kanila dahil nga nakakapagod din naman talaga ang maglinis. Bihira na din sa mga bata sa panahon ngayon ang tumutulong sa mga gawaing bahay. Kaya maigi na rin na nasasanay sila at malaman nila na mahirap kumita ng pera. Na may mga bagay na kailangan pag-ipunan para mabili at makuha. Dahil nga madami pang clear bottle na naiwan, nakalimang sako nga kami dito ng pagsiseparate. Mahirap nga ang paglinis ng clear bottle dahil nga isa-isahin mo pang pagtanggal ng cover nito. Kaya mga ilang araw din itong nililinis. Madami pa nga naiwang mga sibak dahil nga isang buwang naipon to kaya napuno agad yung sasakyan nila. Babalikan na lang nila ulit kapag madami na ulit kaming mga kalakal. Naghahakot lang kasi sila kapag madami na at alam nilang mapupuno yung sasakyan nila. Kasi nga, mahirap din naman kasing magakot ng mga konti lang yung ibibigay mo sa kanila dahil nga, para hindi naman sila lugi sa pasahod, sa biyahe.